Ako po si Nelson at ito po ang kwentong ilang dekada ko ng bitbit at binabalik ang alaala. Pero ngayon ko lang nagkaroon ng lakas ng loob na ibahagi sa inyo. Hindi ko po alam kung paano ko sisimulan nang hindi nanginginig ang dibdib ko. Pero susubukan ko dahil hanggang ngayon ramdam ko pa rin ang lamig at bigat ng gabing yon. Taong 1989 sa liblib na bahagi ng Quezon ang kinalalagyan namin noon. Isang baryong nawawala sa mapa kapag tag-ulan, puno ng kakahuyan, palayan, ilog at mga kwentong matagal nang umiikot tungkol sa mga engkanto, maligno at lalo na ang mga aswang. Doon po lumaki ang pinsan kong si Michael kasama ang nanay niyang si Wilma at ang kanilang matanda ngunit matapang na lolo na si Lolo Pulyon. Kasama rin namin sa bahay noon ang isa naming kabarkada na si Anding na madalas sumabit sa amin sa mga lakad sa palayan o kaya'y manghuli ng hito sa sapa. Hindi ko po talaga makakalimutan ang gabing yon. Nag-ugat ang lahat sa kakaibang sigaw at iyak ng mga baboy sa likod ng bahay. At sa unang pagkakataon sa buhay ko, nasaksihan ko kung papaano tumayo sa pagitan ng buhay at kamatayan ang isang matanda. Hawak lamang ang tansong sibat na tinatawag naming isang bagay na hindi dapat paglaruan, hindi dapat lapitan at lalong hindi dapat gamitin kung hindi oras ng kagipitan. Hapon pa lang pero kulay abo na ang langit. Galing kami ni na Michael at Anding sa may ilog para manghuli ng hipon. Si Wilma naman ay abala sa paglalaba doon sa gilid ng bahay habang si Lolo Pulyon ay nasa teresa. Hawak ang tansong sibat. Pinapahiran ng langis at parang may inaantay. "Lolo, bakit lagi mo nililinisan yan?" tanong ni Michael sabay turo sa sibat. Huminto si Lolo Pulyon, tumingin sa amin at bahagyang ngumiti pero halatang hindi biro ang sumunod na sagot niya. Michael, Nelson, Anding, tandaan nyo to. Pag dumating ang gabing hindi dapat dumating, ito lang ang panlaban natin. Natawa si Anding. "Lolo naman, puro kayo kwento ng aswang wala naman yun dito." Napailing si Wilma pero hindi dahil sa sinabi ni Anding, kundi dahil sa pagkailang ng boses ni Lolo. "Tama ho yan, tay. Nakakatakot kayo magsalita." Pero hindi kumibo si Lolo Pulyon. Tinayo niya ang sibat na parabang palagi niyang kasama sa bawat hinga. Sa bari namin, si Lolo ang pinaka-kagalang-galang pagdating sa usapang kababalaghan. Hindi siya nananakot, hindi siya nagbubuni. Kung ano ang sinabi niya, yun ang totoo. Ganon siya kilala ng lahat. Pero sa hapon na yun, parang may mabigat na hangin. Sino man ang titingin kay Lolo Pulyon ay agad makakaramdam ng malamig na kaba. Pagdating ng gabi, nakaupo kaming apat sa loob ng bahay. Si Wilma, naghahanda ng hapunan. Si Lolo Pulyon ay nasa sulok. Nakapikit pero hawak pa rin ang sibat. Kami naman ni na Michael ay nag-aayos ng lambat. Maya-maya, may kumaluskos sa may bubungan. Tahimik kaming napatingala. "Nelson, narinig mo ba yun?" Pabulong na tanong ni Michael. Tumango ako. Parang may naglalakad. Napatingin kami kay Lolo Pulyon. Dahan-dahan niyang minulat ang mga mata. Hindi siya tumayo pero tumigas ang panga niya at humigpit ang hawak sa sibat. Huwag kayong lilingon sa bintana at huwag kayong tatayo ha. Malamig niyang sabi. Agad na kinabahan si Anding. "Lolo, aswang ba yan?" Humawak ka, sabi ko. Sagot ni Lolo Pulyon, hindi tumingin sa amin. Natigilan si Wilma na palunok. "Tay, totoo ba yan?" Hindi siya sumagot, pero tuluyang lumubog ang takot sa sikmura namin. Sumigaw ang isang baboy sa kulungan. Sabay kami napasigaw dahil hindi yun normal na iyak ng hayop. Parang may kinakain ng buhay, parang may hinihila papalayo. "Tay, ano yun?" sigaw ni Wilma. Tumayo si Lolo Pulyon, diretso sa pintuan. Hawak ang sibat na tila mas mabigat pa sa bakal. "Dito lang kayo." Pero
Hindi kami nakinig. Kami ni na Michael, Anding at ako ay dahan-dahang sumunod. Hindi kami lumalapit ng sobra pero sapat para makita ang nangyayari sa kulungan ng baboy. At hindi ko makakalimutan ang aking nakita. Sa ibabaw ng kulungan kita namin ang isang maliit ngunit mataba. Nakatagilid ang paa na parang pangpusa. Pero ang katawan ay tao. Nakadapa sa bubong ng babuyan. Umuungol ito habang kinakalabit ang kawayan ng bubunga. Sinusubukang buksan ang takip. "Ano yan?" sabi ni Anding. "Hindi yan tao," sagot ni Michael. Maliit lang ang ilaw sa paligid kaya hindi ko kaagad nakita ang muka. Pero nang bumaba ito ng dahan-dahan, doon ko nakita ang nakakapangilabot na anyo nito. Mahahabang daliri, baluktot na paa, at dila na parang ahas, humahampas-hampas sa hangin. Napatras kami, pero si Lolo Pulyon hindi takot. "Lumayo ka sa hayop ko!" Sigaw niyang mariina. Tumigil ang nilalang parang nagulat. Parang hindi inakalang may lalabas na tao. Tumingin to sa direksyon namin at doon ko nakita. Mga mata niyang kulay dilaw, bilog at parang mata ng pariki. Nag-angat ng sibat si Lolo Pulyon. "Umalis ka rito!" Isang pangit, malalim at hindi taong hising ang pinakawalan ng nilalang. "Lolo, wag!" sigaw ni Wilma. Pero huli na. Unang sagupaan, sumugod ang nilalang. Mabilis, parang kidlat. Akala ko matatamaan si Lolo Pulyon, pero parang sanay ang matanda. Parang ilang beses niya nang ginawa ito. Iniikot niya ang katawan, saka mabilis na tinuhog ang ere gamit ang tansong sibat. Sumigaw ang nilalang. Tumilapon ang nilalang sa lupa pero hindi pa iyon patay. Nagsimula itong gumapang. Tumutulo ang itim na dugo sa lupa. Ang balat nito ay parang nasusunog kapag dumadampi ang dugo sa kawayan. "Lolo, ang bilis niya!" sabi ni Michael. Hindi kami makagalaw. "Tumakbo kayo pabalik sa bahay!" Utos ni Lolo. Pero hindi namin kaya. Parang nigas ang mga binti namin. Muling tumayo ang nilalang. Ngayon mas galit, mas baliw, mas gutom. At bago pa ito makatakbo uli, tumunog ang buong bukirin. Parang umalingaw-ngaw sa hangin ang hampas ni Lolo. Isang malakas at matinis na tunog ng hangin ang lumipad, kasabay ng tansong sibat, at tumagos iyon sa dibdib ng nilalang. Diretsyong napadapa ang halimaw, nanginginig, unti-unting nabibiyak ang balat. Hanggang sa pumutok ito, tumalsik ang itim na usok at huminto ang paligid, pero hindi pa tapos ang gabi. Huminga ng malalim si Lolo Pulyon. Kinuha ang sibat at pinunasan. "Isa lang yon. Marami sila ngayong gabi." Napatulala kami. "Tay, anong ibig niyo sabihin?" tanong ni Wilma. Tumingin si Lolo Pulyon sa kakahuyan sa gawing silangan. Doon sa pagitan ng mga punong nara at kawayan, may dumadapong mga anino. Marami, kumakalas mula sa itim na gubat. "May darating pa. Namamangka sila tuwing amihan. Naghahanap ng bahay na may batang babae o bagong panganak o di kaya'y hayop." "Pero wala naman dito noon," sabi ni Wilma. Mabagal na umiling si Lolo Pulyon. "Wilma, may napili sila ngayong gabi." Napalingon kaming tatlo kay Wilma kasi bigla niyang hinawakan ang tiyan niya. Noon lang bumalik sa isip namin. 3 buwan pa lang ang ipinagbubuntis niya. At doon nagsimula ang totoong takot. Dahil ang mga aninong papalapit mula sa gubat, hindi lang isa, hindi lang 2, hindi 5, kundi marami sila. Nakatayo kami sa gitna ng bakuran. Hawak ni Lolo Pulyon ng tansong sibat na parang may sariling buhay. Si Wilma ay nakatalikod sa amin, nanginginig habang hinahawakan ng tiyan niya. Sina Michael at Anding naman ay parehong hindi makagalaw, nakatitig sa makapal na kakahuyan kung saan unti-unting lumalabas ang mga anino. "Tay, bakit ang dami nila?" Mahina at basag na tanong ni Wilma.
Hindi man lang lumilingon. Sumagot si Lolo Polyon, mababa at ramdam ang bigat ng bawat salita. May naaamoy silang bago. Hindi sila aalis hanggat hindi nila nakukuha ang gusto nila. Lalong kumapit si Wilma sa sariling tiyan. Pero tay, wala pa naman po akong... Pinutol ni Lolo ang sasabihin niya. Huwag ka nang magsalita. Pumasok ka na muna. Pati kayo sa bahay. Pero hindi kami gumalaw. Mula sa dilim ng kakahuyan, may kumakaluskos. Hindi malakas pero sapat para tumayo ang balahibo namin. Parang kaluskos ng maraming paa. Hindi hakbang ng tao, hindi lakad ng hayop. Ibang-iba. Lolo! Tawag ni Michael na halos pawulong. Hindi tumingin ang matanda sa amin. Nakatuon lang ang mata niya sa mga aninong lumalabas isa-isa mula sa gubat. Pagkalampas ng ilang segundo, lumabas ang unang nilalang. Mas malaki kaysa sa nauna. Mas mahaba ang katawan, parang walang balakang. Ang mga braso niya ay halos abot tuhod at ang leeg ay baluktot na parang pinuputol pero hindi natutuloy. Ang mata nito ay pulang-pula, parang nagliliyab. Kasunod nito, 4 pang aswang ang lumabas. May 2 gumagapang, isang nakatayo pero nakayuko na parang nag-aabang ng tiyempo. At ang isa ay mabilis na kumikibot ang ulo na parang hinahanap ang direksyon kung saan nagmumula ang amoy ng dugo. Pumikit sandali si Wilma at napaluha. Tay, mamamatay tayo. Tumayo si Lolo Polyon matikas kahit sa edad niya. Hanggat nandito ako, walang kukunin sa inyo. Naglakad ang mga aswang papalapit. Hindi sila tumatakbo, dahan-dahan lang. Parang sigurado sila sa mangyayari. Ramdam kong kumapit si Anding sa braso ko. Nelson, hindi natin kaya to. Sabi niya, pero hindi ako makasagot. Biglang humangin ng malamig, parang may humihigop sa paligid. Napatingala si Michael. Narinig niyo yon? Tanong niya. Narinig nga namin ang mahinang paghuni ng mga paniki sa kawayanan. Pero may isa pang tunog. Parang malaking pakpak na pumapalo sa hangin. Napakunot ang noo ni Lolo. May kasama pa sila sa itaas. Pag-angat namin ng ulo, nakita namin ang isang itim na figura na umiikot sa ibabaw ng punong mangga. Mababa lang ang lipad, paikot-ikot na parang umiinog. Malaki yun, halos kasing laki ng tao. Hindi namin makita ang muka dahil mabilis ang pag-ikot niya, pero dinig namin ang pagaspas ng pakpak na mas mataas pa sa normal. Ang laking pakpak nun, di ba? Tanong ni Michael. Tumango si Lolo. Hindi lang pakpak, taong may pakpak. Matagal ko nang alam na may isang ganyan dito sa kagubatan, pero hindi lumalapit sa baryo. Ngayon kasama na nila. Napalunok ako. Anong gagawin natin? Tanong ko. Sumagot si Lolo nang hindi lumilingon. Kailangan kong ilabas ang sibat sa hangin. Hindi sila titigil hanggat hindi sila tinatamaan nito. Pero bago pa man niya magawa yun, sumugod ang unang aswang. Ang unang aswang, yung may pulang mata, biglang tumakbo papunta kay Wilma. Hindi sa amin, hindi kay Lolo. Diretso talaga kay Wilma. Napasigaw si Michael sabay takbo papunta sa kinaroroonan ni Wilma. Pero mas mabilis ang nilalang. Hinampas nito ang lupa. Tumalon at halos matamaan si Wilma sa dibdib kung hindi lang nagtulak si Michael papalayo sa kanya. Tumilapon si Michael sa lupa. Paglingon ng aswang kay Michael, ngumanga ito, mahaba ang dila, parang kumikintab sa laway. Handa na sanang dumamba sa kanya pero isang malakas na hampas ng tansong sibat ang tumama sa tagiliran ng nilalang. Bumitaw ka! Sigaw ni Lolo Polyon, puno ng galit at hindi takot. Nadala ang aswang pero hindi natumba. Humarap ito kay Lolo at doon nakita namin ang mukha niya ng mas malinaw. Balat na parang nabubulok, mata na lumulubog sa anit, pero kumikinang, at ngiping napupurol, pero makapal at marami. Umungol ito, at sumugod kay Lolo Polyon. Napasigaw si Wilma, pero hindi umuurong si Lolo. Iniikot niya ang sibat,
Parang sundalong kabisado ang bawat galaw. Hinampas niya ang aswang sa muka. Tumalsik ang dugo. Umurong ang halimaw, pero dalawang aswang pa ang sumugod mula sa kaliwa. Sabay-sabay na pag-atake. Lolo, sa kaliwa! Sigaw ko. Pero sa nakikita kong iyon nakita iyon ni Lolo. Tinapakan niya ang lupa, umikot ang katawan niya at inundayan ng 2 beses gamit ang sibat. 2 aswang ang tinamaan. Isa sa balikat at isa sa tiyan. Pero hindi tumigil ang mga halimaw na yon. Parang mas lalo pa silang ginanahan kapag nasusugatan. Umungol sila. Lumalapit ng lumalapit. Napahawak si Wilma sa poste. Nelson, Anding, tulungan niyo kami. Huwag niyo kaming iiwan. Si Nanding ang unang gumalaw. Kahit nanginginig siya, pinulot niya ang malaking kahoy na nakasandal sa may dingding at itinayo iyon. Nelson, kahit pa paano, tangkain natin, sabi niya. Nanginginig ang ngipin. Ginawa ko rin yun. Pinulot ko ang isang kahoy sa gilid ng kulungan. Mabuti nang may hawak kaysa wala. Habang papalapit pa ang isa pang aswang, nakita namin dumapo sa bubong ng bahay ang itim na nilalang na may pakpak. At doon nagbago ang hangin. Parang lumamig, parang humigpit ang paligid. Tumingala si Lolo. Kulang na lang. Lahat sila nandito. Habang lumilipad ito paikot, dahan-dahang bumababa ang nilalang. Hindi siya tulad ng iba. Mas mahaba ang pakpak, parang balat na tinastas mula sa malaking paniki. Ang mukha niya ay kalahating tao, kalahating hayop. Ang buhok ay basang-basa, mahaba at dikit-dikit. At ang mga mata ay makitid, halos puti lang ang nakikita. At pagdapo niya sa bubong, nagsalita siya. Paus, mababa, at parang 2 boses na magkapatong. Ibigay niyo sa amin ang babae. Amin ang dinadala niya. Napatras si Wilma. Hindi ka makakalapit sa anak ko. Bulong niya. Sumigaw si Michael. Umalis kayo rito! Umalis kayo! Tumingin ang nilalang kay Michael. Walang batang lalaki ang makakapagtaboy sa amin. Parang sasagutin pa sana ni Michael pero napigilan siya ni Lolo. Michael, huwag kang magsasalita sa kanila. Napahinto siya. Tumingin ang nilalang kay Lolo Pulyon at sumimangot. Matanda, buhay ka pa rin. Hindi sumagot si Lolo. Tinaas niya ang sibat. Tumalon mula sa bubong ang pakpakang nilalang. Pagbagsak niya, yumanig ang lupa. Nagkalat ang alikabok at ang tuyong dahon. Umayo si Lolo sa tindig. Mas mahigpit ang hawak niya sa sibat. Kayong mga halimaw, hindi niyo makukuha ang pamilya ko. Ngumiti ang may pakpak na aswanga. Pangit, pilit at puno ng tukso. Matanda, hindi mo kami kaya. Hindi mo kayang labanan ang 5, 6 o 7 mag-isa. At nang sabihin niya yon, sabay-sabay gumalaw ang mga aswang sa paligid. 3 aswang ang sumugod kay Lolo. Isa sa likod at isa sa gilid at isa sa harap. At muling nagsimula ang kagaluhan sa bakuran. Nang sumugod ang 3 aswang kay Lolo Pulyon, halos sabay-sabay ang galaw nila. Yung isa ay tuloy-tuloy ang takbo, nakayuko at handang maluwag. Yung isa ay gumagapang sa lupa, nakabuka ang bibig at naglalaway. Yung isa, paakyat ng hangin, tumatalon para atakihin si Lolo mula sa taas. Tay! Sa taas! Pero hindi nagpadala si Lolo Pulyon sa kaba. Inikot niya ang tansong sibat at humakbang pataas ng 1 beses bago sinalubong ang unang aswang. Tumama ang dulo ng sibat sa tiyan ng unang halimaw. Napatras ito pero hindi natumba. Ang dugo nito ay tumutulo sa lupa at parang umuusok. Kasunod nito, sumipa at gumapang na aswang naman ang tinangkang kumagat sa paa ni Lolo. Hinampas ni Lolo ang gilid ng ulo nito at nagtilapo ng halimaw sa gilid. Pero ang ikatlo, galing sa taas, nakita namin kung papaano bumagsak mula sa bubong. Parang malaking paniki na may galit sa tao sa loob. Lolo!
Sabay-sabay naming sigaw. Pero inayos ni Lolo ang sibat, itinusok sa ere, at nang bumaba ang aswang, tumagos ang sibat sa balikat nito, pero hindi iyon sapat para patigilin siya. Hinawakan ng halimaw ang katawan ng sibat, idiniin ito para makalapit sa mukha ni Lolo. Ngumisi siya. "Hindi mo ako kayang patayin, tanda." Ngunit marahan lang na sumagot si Lolo. Hindi natitinag. Hindi ako ang papatay sa iyo, kundi ang sugo ng liwanag. Pinilit niyang hilahin pababa ang sibat at nang magawa niya, bumangga ang aswang sa lupa. Tumama ang ulo nito sa kahoy at bago pa makabangon, winasiwas ni Lolo ang tansong sibat sa leeg nito. Napatalon kami ni Anding sa lakas ng tunog. Umuurong sandali ang ibang aswang, naguunahan ng hininga, parang naiinis na napapansing isa-isa sa kanila ay nababawasan na. Pagkapit ni Michael kay Wilma, habang abala si Lolo sa pakikipaglaban, hinila ni Michael itong si Wilma palapit sa dingding ng bahay. "Dito ka lang ha, huwag kang lalayo," sabi ni Michael. Nanginginig ang kamay habang sinusubukang protektahan ang babae. Humihingal si Wilma, hawak ang tiyan niya. "Huwag kang lalapit sa kanila, huwag," sabi niya. Maya-maya napayakap si Wilma sa tiyan niya. "Hindi kayo makakalapit sa anak ko." Ang hindi inaasahang sumugod. Biglang sumigaw si Anding, hawak ang kahoy. "Hoy halimaw! Layuan mo si Wilma!" Hindi ko alam kung saan nanggaling ang lakas ng loob niya. Nanginginig siya sa una pero ngayon nakatayo siya. Nakataas ang kahoy na para bang handa niyang isakripisyo ang sarili niya. Napatawa naman ang nilalang. "Anong gagawin mo sa akin, bata?" Hindi sumagot si Anding. Tumakbo siya. "Tanga! Bumalik ka dito!" sigaw ko. Pero huli na. Tumalon si Anding sabay hataw ng kahoy papunta sa ulo ng nilalang. Pero bago tumama ito, nahawakan ng aswang ang kahoy gamit ang dalawang mahabang kuko. At dahan-dahan itong napangisi. "Babait kang bata." Iniangat niya si Anding gamit ang isang kamay, parang manok na hawak sa leeg. "Bitawan mo siya!" sigaw ni Michael. "Anong sabi mo? Para saan?" Nagsimulang magpumigla si Anding pero wala siyang laban. Nanginginig ang paa niya sa ere. Nakita ni Lolo Pulyon ang mga ganoong eksena noon pa. Hindi kami sigurado kung papaano pero parang alam niya ang bawat galaw ng mga halimaw sa paligid. Nang makita niyang hawak ng may pakpak na aswang si Anding, hindi niya na tinapos ang pakikipaglaban sa dalawang halimaw sa unahan niya. Tumalon siya sa isang paa, inikot ang katawan, at ibinato ang tansong sibat. Lumipad ang sibat diretsong parang kidlat. Tumama ang sibat sa braso ng may pakpak na aswang. Tumilapon si Anding sa lupa, gumulong, pero agad kong nilapitan para hilahin palayo. "Nelson, masakit. Hindi ako makahinga," sabi ni Anding na hinihingala. "Dito ka lang, huwag kang gagalaw," sagot ko. Kahit ako mismo ay nanginginig sa kaba. Sumigaw ang may pakpak na aswang, hawak ang dugo ang braso. "Tanda!" Pero hindi pa siya nakakabawi ay tumakbo si Lolo papunta sa kanya para kunin ang sibat. Kinuha niya ito sa lupa. Bagyang umiinit pa yon mula sa pagkakatusok. Habang hinihila ni Lolo ang sibat palabas sa laman ng aswang, lumapit naman ang tatlong aswang pa mula sa kakahuyan. Tumigil sila sandali para nag-aantay ng sinyalis mula sa kanilang lider. Nang tumingin ng may pakpak na aswang sa kanila, nakayuko at galit, bigla itong sumigaw. "Kuhain niyo ang babae!" At doon na nagsimula ang tunay na kaguluhan. Sabay-sabay silang tumakbo papunta kay Wilma. Lolo, tulungan niyo kami!" Sigaw ni Wilma, yakap ang tiyan niya, hindi makatakbo ng maayos. Agad namang tumakbo si Michael. Iniharang ang katawan niya. "Walang lalapit!" Umungulang isa sa mga aswang at bumangga kay Michael. Napahiga si Michael sa lupa.
Habang papalapit ang isa sa mga aswang, naisip ko na tapos na. Pero si Michael, kahit duguan ng ilong at nanginginig, ay pilit bumangon. Hindi. Hindi ka dadaan dito. Sigaw niya. Pinulot niya ang isang malaking bato sa lupa at hinampas ang ulo ng nilalang. Umungol ito, umatras sandali. Pero mabilis silang bumalik. Hindi ko kayo papayagang makalampas sa akin. Sabi ni Michael. Hindi pa kami nakakahinga ng biglang may gumalaw muli sa kakahuyan. Nelson, parang may paparating pa. Nilingon ko si Anding. Hindi. Huwag mo sabihin. Pero tama siya. Mula sa dilim ng kagubatan, may mga mata na naman na lumalabas. Mas marami, mas mabilis, mas gutom, at tila mas mabangis. Humigpit ang hawak ni Lolo sa sibat. Hindi tayo pwedeng umatras. Hindi tayo pwedeng bitawan ng gabi na to. At unti-unting lumihis ang hangin, parang humahaplos sa balat namin. At sa gitna ng katahimikan, bago ang panibagong pagsugod, narinig namin ang mahinang bulong ng may pakpak na aswang. Simulan na natin. At halos sabay-sabay sumulpot mula sa kadiliman ang mga nilalang, mga aninong mabilis, humahabol sa hangin, at may mga pakpak na nagkikiskisan na parang pinupunit ang gabi. Lolo! Tawag ko. Ramdam ko ang panginginig ng boses ko. Hindi na siya tumingin sa akin. Nakatutok ang mga mata niya sa harapan. Matigas ang panga, nagngingit-ngit ang mga ngipin. Anding Nelson, humanda kayo. Huwag kayong tatakbo. Hindi sila dapat makalapit. Biglang nagsilabasan mula sa kaliwa ang tatlong aswang. Mabilis at nakasayad ang kuko sa lupa. Naglabas ng hugong ang hangin nang sumugod sila. At si Anding ang unang gumalaw. Kahit nanginginig ang kamay niya, iniangat niya ang hawak na patalim. At nang tumalo ng isa sa kanila, nasingitan niya ito. Nasingitan niya ito ng saksak sa tagiliran. Umalingaw-ngaw ang sigaw ng nilalang. Paus, puno ng galit. Nelson, sa kanan mo! Paglingon ko naman, isang babaeng aswang na may mahabang buhok ang papalundag sa akin. Kita ko ang dilaw nitong mata. Basa ng laway ang bibig at ang dila nitong parang hiniwa ang hangin. Hinugot ko ang itak at sinalubong ko ang talon niya. Isang sabayang hampas na halos magpagising sa buong kagubatan. Napatras siya pero hindi tumumba. Tumawa pa nga. Mababa parang nanunuya. Mahinang tao. Bulong neto bago muling sumugod. Pero bago ito makarating sa akin, biglang may lumipad mula sa gilid. Ang sibat ni Lolo. Tumagos ito sa balikat ng nilalang at tumilapon siya pabalik. Sumabit sa ugat ng puno. Dito kayo sa tabi ko. Hindi pa yan. Ang malakas, paparating pa lang. At doon namin narinig ang tunog. Mabigat, mas malaki, mas mabagal ang galaw. Pero nakakatindig balahibo. Parang pagaspas, pero hindi pangkaraniwan. Parang may pakpak pero mas malapad. At kada pag-uga ng hangin, may kasamang pag-alingaw-ngaw na parang nasa loob kami ng malaking kuweba. Nagkatinginan kami ni Anding. Nelson, hindi yan ordinaryong aswang. At mula sa pinakadilim na parte ng kakahuyan, unti-unting lumitaw ang hugis isang malaking anino. Pataas ng pataas ang katawan at ang mga pakpak nito mas malapad sa puno ng akasya. Dahang-dahang lumabas ang mukha, maputla, mahaba ang ngipin at sa mga mata nito may kakaibang ningning. Hindi gutom kundi parang galit na matagal nang pinipigil. Si Lolo ang unang kumilos. Isang hakbang lang ang layo mula sa nilalang, pero matatag siyang tumayo. Anding Nelson, yan ang pinuno nila. Dahan-dahang yumuko ang malaking nilalang, parang inaamoy kami isa-isa. Bawat hinga neto ay parang humihigop ng lamig mula sa hangin. Narinig ko si Anding na napapalunok, habang ako naman ay ramdam ko ang panginginig ng aking tuhod, kahit pilit kong pinipigil.
Lolo, kaya ba natin yan? Sabi ko. Hindi tumingin sa akin si Lolo. Hindi rin siya umatras. Kung aatras tayo ngayon, masisira ang buong baryo. Umangat ang ulo ng pinunong aswang. Tumigil ang pagaspas ng mga pakpak neto. At sa ilang saglit ng katahimikan, narinig namin ang pagkaluskos ng mga sumusugod niyang alagad na unti-unting pumapaligid. Marami sila. Nasa mga sanga, nasa lupa, nasa likod namin. Halos hindi kami makahinga. Kay tagal kong hinintay ito, ang huling tagapagbantay ng angkan. Ang tinutukoy neto si Lolo. Ano kailangan mo? Ang dugo mo. Wika neto. At bago pa man namin maunawaan, bigla itong naglaho sa harapan namin. Isang mabilis na hangin ang dumaan. At naramdaman ko nga, may dumadaan sa gilid ko. Maya-maya, nagsimula ang labanan. Nagbanggaan sila, parang sumabog ang hangin. Naitulak kami ni Anding paatras sa lakas ng tama. At sa gitna ng alikabok na umaangat, nakita namin na nakaluhod si Lolo. Hawak pa rin ang sibat na nakabaon ang kaunti sa balikat ng pinuno. Pero hindi sapat dahil napapasigaw ang nilalang, hindi sa sakit kundi sa galit. Agad nitong hinampas si Lolo gamit ang pakpak. Isang malakas na hampas na tumilapon ang matanda at bumangga sa puno. Napasigaw ako sabay takbo, pero hinarangan kami ng dalawa pang aswang. Nakangising parang sabik na sabik. Nelson, kailangan nating dumaan sa kanila, sabi ni Anding. Niyakap ko ang hawak kong itak. Kahit anong mangyari, kukunin natin si Lolo. Sa likod naman namin, narinig pa rin namin ang unti-unting paglapit ng pinuno. Ang mabigat at mabagal nitong mga hakbang. At bago pa kami tuluyang sumugod, narinig namin ang boses ni Lolo. Mahina, paos pero buhay. Nelson, Anding, huwag kayong bibitaw. At doon kami umatake. Tumakbo kami ni Anding sabay diretso sa dalawang aswang na humarang sa amin. Halos sabay din silang sumugod pareho. Parehong nakangisi, pareho ang matatalim na ngipin na kumikintab sa dilim. Nelson, sa kanan! Tumango ako at tumatak ng hangin para bumelo. Pagbalik ko sa aswang na nasa kaliwa, bigla itong tumalon na paatras. Mabilis parang alam ko na ang galaw ko. Pero hindi ako umatras. Sinugod ko rin siya. Itinaas ang itak at hinampas ang buong lakas. Sumalag siya gamit ang matulis na braso. Kumalabog ang bakal sa balat niya na parang bato. Narinig ko ang hampas ng patalim niya, kasunod ang malakas na sigaw ng aswang na tinamaan niya sa tagiliran. Dumugo ito pero hindi bumagsak, lalo lang nagalit at sumugod kay Anding. Anding, bantay sa likod mo, sigaw ko. Pero bago pa siya masunggaban, tinalon ko ang aswang sa harap ko at buong bigat na hinampas ang itak ko sa may batok nito. Narinig ko ang mahinang punit at isang malakas na ungol. Tuloy-tuloy ang hampas nito. At hanggang sa bumagsak ito sa lupa. Pilit pa rin gumagalaw pero hindi na makabangon. Paglingon ko, nakipagbuno si Anding sa isang aswang na mas malaki sa kanya. Hinawakan nito ang braso niya at pilit na binabali. Hinampas ko ang tagiliran ng aswang. Napabitaw ito kay Anding pero humarap sa akin ng may ngiti. Masarap ka, sabi neto. Nauulo lang boses. Bata at sariwa. Sinugod niya ako at mabilis pero dahil sa dami ng nangyari ngayong gabi, parang masanay na ang katawan ko. Yumuko ako sa iniangat ang itak at isinaksak sa leeg niya. Nanginig ang buong katawan niya, kaya mas lalo ko pang itinaas lalo. Diretso pataas ang talima. Bumagsak ang aswang. Maya-maya, hingal kami, pareho ni Anding.
halos hindi makapagsalita. "Lolo," sabi niya, humahabol ng hininga. "Bilisan na natin." Tumakbo kami pabalik kay Lolo Pulyon. Nakita namin siyang nakasandal sa puno, hawak ang tansong sibat na duguan, pero nakatayo. Pilit na lumalaban pa rin. Nakatitig siya sa pinuno ng aswang na papalapit ng dahan-dahan. Parang alam netong sugatan na ang matanda. Napasigaw ako, pero hindi siya tumingin sa amin. Nakapako ang mata niya sa halimaw sa harap niya. "Nelson, ilapit mo ako sa kanya." Sabi ni Lolo, mababa ang boses. "Pero Lolo, gawin mo na." Hinawakan ko siya sa braso, inalalayan. Si Anding naman nakatayo sa tabi namin, handang sumalag kahit halos ubos na ang lakas niya. Humakbang kami palapit sa nilalang ng aswanga. Mabagal ito, parang tinitikman muna ang takot namin. "Matatapos din kayo," sabi ng pinuno habang unti-unting bumubuka ang panga niya. Lumabas ang mahahabang ngipin, pero biglang humigpit ang kapit ni Lolo sa sibat. "Hindi pa tayo tapos." Sabi ni Lolo Pulyon. At doon sa gitna ng kadiliman, sumugod ang pinuno at sinalubong siya ni Lolo. Sabay na sumugod si Lolo Pulyon at ang pinuno ng aswang. Bumangga ang sibat sa dibdib ng nilalang. Tumilapon to ng kaunti, pero hindi pa rin natumba. Umalingaw-ngaw ang dagundong ng laban sa buong bakuran. "Lolo, ang lakas nila!" Sigaw ni Michael mula sa gilid, hawak ang kahoy na parang sandata. "Hindi tayo titigil." Si Anding naman nakatayo sa tabi. Mabilis ang galaw. Hinahampas niya ng kahoy ang mga aswang na lumalapit. Tinataboy sila kahit konti. Ngunit mas marami pa rin ang sumusunod. Maya-maya biglang may malakas na pagaspas sa hangin. Ang pinuno ng aswang ay naglunsad ng malakas na hampas gamit ang pakpak. Bumagsak si Anding sa lupa. Napahagis sa gilid, ngunit agad siyang bumangon at pinulot muli ang kahoy. "Nelson, dito ka," sabi niya na nakatingin sa akin. Kinuha ko ang itak at sabay kami sumugod. Hinampas namin ang dalawang aswang na humaharang sa harap namin. Isa sa kanila ay napunta sa lupa. Dugo ang bumalot sa muka at ang isa naman nakangisi at mabilis na sumugod sa amin. "Lolo, sa kanan mo!" Sumigaw ako. Tumalikod siya sandali, inikot ang sibat at hinampas ang sumugod na halimaw sa ulo. Bumagsak ito at natumba at unti-unting lumayo sa gitna. Ngunit naramdaman namin kahit ilang tama, hindi pa rin sapat. Ang pinuno ng aswang ay lumapit na mabagal ngunit tiyak. Parang bawat hakbang niya ay mabigat. "Lolo, kailangan natin ng plano," sabi ni Anding habang humihinga ng malalim. Pilit na kinukontrol ang kaba. Tumango si Lolo. "Kailangan kong samahan ng sibat sa tamang galaw." Maya-maya tumama ang tansong sibat sa ulo ng pinuno. Napalingon siya, nanginginig at muntik nang bumagsak. Ngunit mabilis na bumangon at sumugod muli. Mas matindi ang galit. Si Michael nakahawak pa rin sa kahoy. Sinusubukang patigilin ang mga sumusunod na aswang. "Lolo, baka hindi natin kayanin lahat," sabi niya. At sa gitna ng labanan, napansin naming may malakas na liwanag na unti-unting bumabalot sa paligid. Parang sinag ng buwan na mas matindi kaysa normal. Tumama ito sa tansong sibat at sa lupa. "Huwag kayong titigil at ito ang huling laban ninyo." At doon sa gitna ng kagubatan, nagsimula ang pinakamalakas na banggaan sa pagitan ng Lolo Pulyon at ng pinuno ng aswanga. Tumindi ang hampas ni Lolo Pulyon sa pinuno ng mga aswanga. Bumagsak ang tansong sibat sa ulo nito. Paulit-ulit, bawat hampas ay parang nagbubukas ng kaunting liwanag sa dilima. Tumigil ka!" Sigaw ng nilalang na may galit at puot. Ngunit hindi umatras si Lolo. Sa huling lakas niya, itinaas niya ang sibat ng mataas at ipinako sa dibdib ng nilalang. Tumilapon ang pinuno ng aswang sa lupa. Napalingon sa gilid ang iba pang aswang. Nagulat, natakot at dahan-dahang umatras. Ramdam namin ang takot sa kanilang mga mata.
Isang bagay na matagal na nilang hindi nararamdaman. Maya-maya hinampas ulit ni Lolo ang sibat. Diretso sa tiyan ng pinuno. Napasigaw ito, tumilapon sa malalim na palumpong at doon na hindi na muling bumangon. Ang iba pang aswang parang nawalan ng lakas. Tumalikod at mabilis na nawala sa kadiliman ng kakahuyan. Parang binalik ng hangin. Si Michael, Nanding at Wilma halos hindi makapaniwala. Nakatingin sa bakuran, pilit kaming humihinga at unti-unting humihinahon. Lolo, natapos mo na ba siya? Pabulong na tanong ni Wilma, hawak ang tiyan niya. Tumango si Lolo, huminga ng malalim at hinugot ang tansong sibat sa lupa. Hanggang dito na lang ang gabi ng mga halimaw. Pinuntahan namin siya. Niyakap si Lolo ng mahigpit. Si Anding natulala pa rin. Humarap kay Lolo. Hindi ko akalaing kaya mo pa rin po kahit matanda ka na. Tumawa si Lolo kahit halatang pagod. Kapag pamilya mo ang pinag-uusapan, walang imposible. Huminga kami ng malalim. Ramdam ang kapayapaan kahit sa kabila ng bagsik ng gabi. Sa wakas, nakabalik ng katahimikan sa baryo. Ngunit habang nakatingin kami sa kagubatan, alam naming may mga panaginip na hindi matutulog at kwento na mananatili sa alaala. At iyon ang gabing pinagtagumpayan ng tansong sibat ni Lolo Pulyon laban sa mga aswang.